na hindi mo kinakailangan maging graduate ka at pupwede kang kumita ng napakalaki. Ito yung tinatawag natin na pagiging data analytics expert. Ang nakadiscover nitong oportunidad na ito ay dati lang maintenance boy, isang OFW na dating nagtrabaho sa Saudi at sa UK na ngayon ay willing mag-provide ng education para mas lumaki ang kita nating mga Pilipino. Sabi mo, in demand. Ilan ang demand sa mundo? According to GMA7, nag-release couple of years ago, 500,000 demand ng data analyst ang kinakailangan sa taong 2028. May in-demand na trabahong nagpapasahod ng 25,000 pesos para sa mga baguhan kahit hindi nakatuntong ng kolehiyo. Importante raw malaman ng gobyerno kung anong mga skill set o kaalaman ang dapat matutunan ng mga Pilipinong mag-aaral para magkaroon ng trabaho. Sa abroad, boss, magkano sahuran nito? 1 hour. Ano ba talaga yung ginagawa nyo, boss? Hindi ba ang data lang na kailangan ng isang negosyo ay sa finance lang? Hindi. Yun yung isa sa mga malaking pagkakamali na paniniwala natin na yung data ay dapat nanggagaling sa finance. Pero kung titingnan natin yung kabuuan ng negosyo, hindi lang yan nagsisimula o nagtatapos doon sa P&L o yung tinatawag natin na profit and loss. Yes. Meron pa tayong dapat silipin na iba pang parte ng negosyo sa marketing. Yes. Kung titingnan natin, parang yung marketing at saka finance magkalaban yon. Kung yung finance nagpoprotekta ng kapital, yung marketing naman kadalasan sila yung tagakuha ng pera mula sa finance. Oo, magkalaban talaga yan, yes, boss. minsan nagtatalo-talo. Bakit Oo. ganito kalaki yung gastusin ninyo? Na madalas hindi naiintindihan ng negosyo ng isang business owner. At kung mali-mali yung data na naibibigay doon sa mga executive or sa mga managers, syempre, posibleng mali rin ang maging decision nila. Correct. So, doon napapasok ngayon yung maling resolution. Yes, So, exactly. ibig sabihin, example, gumastos tayo halimbawa ng ads budget. Ngayon, binigyan tayo ng data ng platform. Tama? Na ito, tong video na to, hindi siya nagko-convert ng views, sa views at sa initial na benta pero malakas siya sa wholesale naman. May mga ganun kasing data na hindi na kayang basahin ng platform kasi ang ibibigay lang nila sa'yo yung metrics na meron sila. Yes. However, kailangan na ng data analysis kapag internal data na yung hinahanap ninyo, specific qualities. Sa data analytics kasi doon mo malalaman kung sino yung mga high-paying customer. Ibig sabihin, all throughout these years na ako ay nag-ooperate ng business, mali ang pag-ooperate ko ng negosyo, Yes, boss. hindi mo nakikita yung iba pang part ng business natin. Gaano kadelikado na hindi mo alam ang data mo sa marketing, sa operation, sa logistics, sa procurement, at sa iba pa? Meron tayong kasabihan na you can't improve what you can't measure. At Ang yun ganda ang nun. layunin ng data analytics. Meron po tayong dalawang negosyo or solution na ino-offer. Unang-una sa mga businesses, B2B model po. Kami po ay nagtitrain ng mga employees para makatulong sa kanilang negosyo. Training company po tayo. Yes. Pero ang kagandahan po sa training company natin, hindi lang tayo basta-basta nagtitrain ng mga staff, kundi isinasama na po natin dyan consulting and nagdi-deploy na rin po tayo ng full-scale solution ng data analytics or dashboard. Ayaw na nating pahirapan yung mga business owners sa paghahanap ng data analyst, sa staff na gagawa ng dashboard. Kami na po yung gumagawa ng ganun. Maliban doon sa full-scale solution na ibinibigay natin, nagbibigay din po tayo ng consulting kung ano pa ang dapat improve doon sa sistema, kung paano i-collect yung data, siya niyan ilalagay, paano ipoproseso, at syempre kung paano to ipipresent doon sa mga executive team. And of course, yung customer behavior. Kung meron man akong dapat aralin pagdating sa marketing, walang iba kundi yung customer behavior, doon mo makikilala, doon magkakaroon ng opportunity. At kung hindi mo alam, yung matrices mo, yung mga KPI mo, kung paano i-collect yung data, siya niyan ilalagay, paano ipoproseso, at syempre kung paano to ipipresent doon sa mga executive team. And of course, yung customer behavior. Kung meron man akong dapat aralin pagdating sa marketing, walang iba kundi yung customer behavior, doon mo makikilala, doon magkakaroon ng opportunity. At kung hindi mo alam, yung matrices mo, yung mga KPI mo, malamang sa malamang, you will miss big time. At yan yung pinakadahilan kung bakit nowadays talagang pumutok yung data analytics job. 10 years ago, wala pa yan eh. Pero ngayon, most of the company, not only in the Philippines but also in abroad, in the first world country like UK, Australia, US, Canada, naghahanap sila ng ganon. Sabi mo, in demand. Ilan ang demand sa mundo? According to GMA7, nag-release couple of years ago, 500,000 demand ng data analyst ang kinakailangan sa taong 2028. Magkano ang sweldo ng mga data Usually, analysis? kahit zero experience ka according to GMA7, that is around 25,000 pesos starting point po yun. Usong-uso dito sa Pilipinas yung tinatawag natin na virtual assistants. Sa
palagay nyo ba in demand na meron kang skill na data kapag mag-o-offer ka ng services mo abroad? Yes, of course. Ang maganda kasi kapag VA ka na, alam mo na kung paano makipag-usap sa mga kliyente. Yeah. Alam mo na kung paano i-deliver yung value mo bilang isang VA. Kung matututunan mo yung data analytics, mas magle-level up pa yung skills mo. You can charge more and work less, ika nga. Sa abroad, boss, magkano sahuran nito? Alimbawa, sa UK. 1 hour work at UK, katumbas siya ng 1 day work here sa Pilipinas. Ibig sabihin kung data analyst ka, di limpak-limpak na salapi ang kinikita Yes. mo. Ayan pala, magandang trabaho. Ang purpose natin is not only to support the company kasi di ba pag VA Yeah. usually makikreate ka ng calendars, Yeah. di ba? And you will support Admin support admin support. Kung kaya mong palaguin Yung business nila. sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang analysis, mas magiging valuable ka sa mga employer at hahanap-hanapin ka. Hindi kinakailangan ng educational attainment. Hindi kinakailangan. Pangalawa, hindi kinakailangan na meron kang experience. Kaya yes, tama yun. Oo. Basta ang importante, meron kang skill set. Ano yung skill set na dapat meron ka? Number 1 is yung soft skill, which is commonly naman sa lahat naman empleyado, yung communication skills, time management. And syempre, kung gusto mo talaga maging data analyst, dapat meron kang skill set, which is dapat marunong ka sa Microsoft Excel. Yun. Yun. Which is, di ba, Artificial intelligence like N8N, Monday.com. Ang dami mga existing na mga AI tools na ngayon eh. Magiging relevant pa ba yung pag-aaral ko ng data analytics kung meron ng mga AI tools ngayon? huwag kang matakot na darating yung AI. Instead, mas lalo kang matuwa kasi yung AI, yun yung tutulong sa'yo para ma-achieve mo yung maximum productivity. Tutulong yan para doon sa ibang tech na meron tayo. Halimbawa, sa Monday.com, pwedeng hugutin Pwede mo kunin yung data, data doon. doon at you Entry can mo sa'yo. analyze more. So, ibig mo sabihin, boss, kapag ka marunong ako mag-AI, advantage sa akin kung data analysis pa. Sobrang advantage. Kasi mas mapapadali yung trabaho mo. Meron kang gustong ipaayos na report, gusto mong ipa-rephrase, pwede mong gamitin yung AI. Yeah. Critical thinking, pwede kang tulungan ng AI. Problem solving skills, pwede kang tulungan ng AI. Sa isang kumpanya, ilang data analyzer ang dapat meron? Depende sa laki ng kumpanya, Boss RDR eh. So usually kapag SME, isa o dalawa. Pero the more na lumalaki yung kumpanya, mga enterprise, sa bawat department, sa mga large-scale enterprise, meron niyang isa o dalawa o mahigit pa na data analyst. Bawat department. Yeah. Sales, marketing, di ba? Ang dami nun. So ibig sabihin sa isang kumpanya, nangangailangan ng maraming data analyst. Paano ka na-landing dito sa ganitong trabaho? Nagsimula kasi tayo bilang, kumbaga mapurol yung utak natin. Bobo ka. Boss RDR ako, grade 1, repeater ako. May gamitin yung AI. Yeah. Critical thinking, pwede kang tulungan ng AI. Problem solving skills, pwede kang tulungan ng AI. Sa isang kumpanya, ilang data analyzer ang dapat meron? Depende sa laki ng kumpanya, Boss RDR eh. So usually kapag SME, isa o dalawa. Pero the more na lumalaki yung kumpanya, mga enterprise, sa bawat department, sa mga large-scale enterprise, meron niyang isa o dalawa o mahigit pa na data analyst. Bawat department. Yeah. Sales, marketing, di ba? Ang dami nun. So ibig sabihin sa isang kumpanya, nangangailangan ng maraming data analyst. Paano ka na-landing dito sa ganitong trabaho? Nagsimula kasi tayo bilang, kumbaga mapurol yung utak natin. Bobo ka. Boss RDR ako, grade 1, repeater ako. May picture tapos may text, tinuturo ng teacher, pinapabasa. Oh. Sabi ko, bahay. Ang nakasulat pala doon, kubo. So that's why umulit ako ng grade 1. Gumraduate ako ng high school siguro mga 17. Ay, talo kita, boss. 18 years old ako graduate ng high school, boss. Tumigil kasi ako sa pag-aaral. I am a out of school youth, dala ng kahirapan. Hindi na kasi kaya ng magulang ko na pag-aralin ako. Kasi noong unang panahon, nauso yung, okay anak, pag-aralin muna natin yung kapatid mo, tapusin muna natin, tapos ikaw naman ang susunod. Siyempre, akong probinsya, Anong probinsya, boss? Bicol, taga Naga City ako, Camarines Sur. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng school kung saan ako pwede mag-aral. Nag-exam ako sa iba't ibang school para sa scholarship program. Yung iba nagbibigay ng 20%, may 40, may 60. And may isang school lang ang nabigay sa akin ng 100% scholarship program. Anong At eskwelahan yun yung alma mater ko, WRI Computer College. WRI Computer Yes. College sa Naga. Yes po, sa Naga City. At Oo. merong malaking twist doon sa bagay na yon. Kasi nung time na nag-exam ako, hindi ko talaga naipasa yung scholarship program. Ang score ko nasa 19/50. Sobrang baba noon. Hindi talaga siya pasok. Oh. Pero ang nangyari kasi, yung isang admission officer, si Sir Alvin Valley, shout out, sabi niya, nakakita ko kasi yung eagerness mo na mag-aral. So actually, doon sa school nyo, meron kaming nakuhang 2 scholar, pero hindi nag-proceed. Pero ikaw, almost every week, pumupunta ka dito, nagpa-follow up kung kumusta yung result. Nakita
tao kasi na gusto mo magtapos, gusto mo kapag-aral. So that's why binigyan ka namin ng scholarship program. Kumbaga boss, nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga. So I have to focus on programming. I have to strengthen my skills para pag graduate ko, meron akong mahanap ng trabaho kasi may skills nga ako. So nakatapos ka ng computer science? Natapos ko computer science pero dahil nga sa punto na nakapag-focus na ako sa mga major subject, napabayaan ko na yung mga minor to the point na nawalan ako ng 100% scholarship. Ito yung magandang opportunity. Yung tao na si Sir Alvin Valle na kinuha ko bilang scholar, binigyan niya ako ng opportunity, pinagturo ako, and nung binasa ko yung contract, meron akong ng langit yung mga bagay-bagay na may dumarating na problema pero yung solution dumarating din. And syempre lumalaki yung pangangailangan, ayan na, nag-abroad na tayo. Saan sa abroad? Sa Jeddah, Saudi Arabia. Magkano sahod mo sa Saudi, boss? Nasa 30 plus. Pero ang kagandahan kasi, boss, RDR sa Saudi, malinis yon. Walang tax. So far, nakahanap naman tayo ng isang school na ang mga tinuturo nila is yung pang test the courses. Eksakto, may Excel course doon. So nagturo tayo. In short, kahit nasa akong bahagi, Gusto magturo. mapa Bicol, mapa Zambales, or mapa abroad, ayun, nagtuturo talaga tayo. Isang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay, hindi lang para sa akin, kundi sa napakaraming OFW. Kasi yung kumpanya na pinakatrabuhan ko, 100,000 of OFW sa construction. Makikita mo talaga, wala talaga silang makain. Nakakaawa. Nagsiuwian ng iba. Fortunately, ito yung magandang turning point dito. Ang mindset ng iba nating mga kababayan, wag mo silang tuturuan. Yung ibang lahi. Pag tinuruan mo sila, malum. Ibig sabihin, alam ko na yan. Natatakot yung mga kababayan natin na baka hindi na tayo kailanganin. Pero ako kasi bilang isang teacher, kapag may nagtanong sa akin, talagang sasagutin ko talaga ng maayos yun. At nagkataon, yung isang IT doon, kinakailangan niya mag-report kinagabihan sa Big Boss. At hindi niya magawa yung report na yon kasi nagkakaproblema sa system. Hindi niya magawa ng paraan. Tinulungan ko siya without asking anything. Naging successful naman yung report niya. Kinamayan niya ako. Yun lang. Isang pasalamat lang, happy na ako doon. Tapos yun na nga, nag-lay off 100,000, pinauwi. Ako, nagharap na rin ako ng ibang employer. Nagkataon, yung tinulungan ko, ang tatay niya, HR head ng lilipatang kong kumpanya. So, nagkaroon ako ng first base. Pagdating ko doon, sabi, kilala ka ng anak ko, ang sabi niya sa akin, mabait ka at magaling ka. So, ang gawin mo ganito, binigyan na ako ng mga tips kung paano ipapasa yung interview. And yung mindset ko pagdating sa pagtulong sa kumpanya, sa mga kapwa-empleyado, nakita nila na may values. So right after nung abroad, boss, ano na nangyari sa'yo? Nag-migrate na kami ni Mrs. sa UK. Kasama yung Saudi, ilang taon? Almost 15 years. So 15 years kang OFW. Bakit ka naman nagpunta rito ulit sa Pilipinas at ngayon nagninegosyo? Pumupunta lang ako sa Pilipinas to conduct business meeting. Sa UK ka na nakabase ngayon, boss? Yes, sa UK ako nakabase. Kung pera lang yung pag-uusapan natin, maybe I could establish my career at UK. Ang ganda nandun ka na natangkap ka sa trabaho. This is a calling maybe. Kasi gusto kong tulungan yung kapwa natin ng Pilipino na makapag-transition din at mabago yung buhay nila through skills. Yeah. Kasi alam ko sa sarili ko na parang bilang isang mapurol na estudyante, bilang isang out of school youth, nagsikap, nakapagtapos ng pag-aaral, nabago kasi ang buhay ko dahil sa education and training. Siguro kung walang education, kung walang training, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon eh. Kaya ngayon gusto mong ibigay sa mga kababayan natin yung skill na meron ka. Yes, yun ang gusto natin gawin. Paano mo sila tuturuan kung nandito sila sa Pilipinas? Virtual office, and usually yung mga courses natin ay nirun po natin online. Hindi mo na kinakailangan na makapagsiksika sa traffic, hindi mo na kinakailangan gumising ng maaga para pumunta sa training. Batay sa aking karanasan, bumuha ko ng isang framework or step by step na susundan natin para makahanap tayo ng trabaho even if you are newly graduate or career shifter or you are working professional looking for promotion. Sa framework natin is number 1 dyan is skill set mastery. Yun ang dapat na meron tayo at yun ang nakikita kong gap kung bakit karamihan sa mga graduate natin ay hirap makahanap ng trabaho. Dahil walang exact skill set na hinahanap ng kumpanya doon sa mga nag-a-apply. Walang focus. Ang kagandahan sa atin, naka-hyper-focus tayo sa kinakailangan ng mga kumpanya para maging isang data analyst, clarity, and hyper-focus tayo sa gusto mong ma-achieve. So ibig sabihin lahat ng student, high demand skill ang ituturo mo sa kanila. Yes, direct to the point na tayo. Pangalawa, sa framework natin is yung globally recognized certification. Hindi nyo na kinakailangan magbayad pa ng extra cost. Sinolder na namin yung cost na yon kasi gusto namin talaga na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng globally recognized certification. Kasama na po yun sa course natin. Sa pangatlong step natin, tutulungan namin kayo na bumuo ng portfolio. Ito yung patunay natin na kaya nating gawin yung isang buong
buong full-scale project. Magkakaroon tayo ng one-on-one mentoring, we have a team, dadaan sa quality control yung mga output ninyo bago nyo yan ilabas sa public kasi gusto namin solid at talaga magugustuhan ng mga employer natin. At hindi lang yan, no? You will become like para kang consultant, para kang service provider na talagang para kang nagbebenta ng services and including the internship program. And of course, nandyan po yung ating building your professional brand. Tuturo namin kayo kung paano i-market yung sarili nyo bilang isang data analyst para pwede kayong maging freelancer or pwede kayong maging corporate employee. Ituturo din namin sa inyo kung paano mag-craft ng CV, kung paano ipapasa yung interview. And last but not the least is the lifelong learning. Ito yung pinakamaganda dito kasi once enroll kayo, forever na kayong pwedeng mag-take ng mga courses natin. At hindi namin kayo titigilan hanggat hindi kayo nagiging data analyst. Yan kasi yung panata natin sa mga estudyante natin. Tutulungan namin kayo hanggang sa makahanap kayo ng trabaho or makahanap kayo ng kliyente bilang isang freelancer kung yun ang gusto ninyo. Magkano enrollment, boss? So nasa 26,000. Ilang buwan ito? Nasa 2 months yung training natin. Yeah. Free certifications. Yun. Kung kukunin mo sa certiport, nasa 17,000 pesos yung buong package. Yeah. Ngayon, sa course natin, kasama na po yun. Libre na po natin to. Bilang isang authorized testing center ng certiport, factory price namin nakukuha, kami na yung nagsi-shoulder ng amount na yon para mabuo namin yung framework natin. Ngayon na ang pagkakataon ninyo para maitama ang negosyo ninyo. Kasi marami sa inyo ang nagme-message sa amin, kaya namin naimbitahan si Bossing Abraham dito. Bakit daw nalulugi yung negosyo nila? Malaki naman yung tubo nila sa produkto nila. So yun yung tanong ng marami. Ito na yung sagot. Yes, malaki nga yung profit margin natin. Yes, bumibenta nga ang produkto natin. Kaso nga lang, may mga factors na kumakain ng pera natin na hindi natin na-detect kasi nga walang nag-a-analyze ng data natin. Yes po. Pwede ninyong pag-aralin ang mga empleyado ninyo o kung ikaw naman ay isang professional na, kung gusto mo ng high-paying job, skill na may malaking sahod, na may malaking kita, mag-aral ka na maging data analyst. Para sa ganon ay mas malaki ang oportunidad na maiuwi mo sa pamilya mo. Boss, now is your time to probably invite them. Sa mga career shifters, sa mga working professional, o sa mga gusto mag-transitions para maging isang data analyst, contact our page, Data Sense Analytics. Naka-blue badge po tayo at meron po tayong 105 followers para siguradong hindi po kayo maliligaw. And pwede rin kayong sumali doon sa group natin. As of today, meron tayong around 85,000 members. So dumarami tayo. Just contact us in our messenger and our team is happy to support you. Yun, maraming salamat sa iyo, Boss Abraham, at sa lahat ng mga sumubaybay. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo.